At habang umiihi si Cho Ju-young sa bibig ni Park Jong-chan, nagpupumiglas ito ngunit sabi ni Gu namin wag ka nang masyadong bimalikot dahil ang lemon juice ay paparating. Na at habang umiihi si Cho Ju-young ay nagtataka siya. Kung ano kaya ang lasa nito si Park Jong-chan naman. Ay hindi na mapinta ang kanyang mukha pagkatapos umihi. Ni Cho Ju-young agad naman inalis ni Gu namin ang imbodo sa bibig ni Park Jong-chan at si Cho Ju-young naman ay lumapit habang may galit itong ekspresyon. Ay sinabi niya na sabihin na ang lahat ng nalalaman ni Park Jong-chan tungkol sa Heavenly Dragon at kwento na nga si Park Jong-cha kung saan ay maririnig natin ang isang boses na naghahanda para tatuan si Park Jong-chan habang sinasabi nito na isang baguhan si Park Jong-chan at makikita natin ang isang babae pala ang nagsasalita kung saan sinisabi nito kay Park Jong-chan na papagandahin niya ang tato ng Heavenly Dragon sa kanya at makikita rin natin ang babae na may tato ng Heavenly Dragon at sinabi pa nito kung bakit tumatanggap sila ng mga bata pa at sinabi nito ang dragon ay nererepresenta ang kanilang lakas ngunit ang bulaklak ay nererepresenta nito ang kagandahan at pagiging masigla nito sabi pa ng babae kahit gaano pakaganda ang bulaklak ay malalanta peren ito ang The Heavenly Dragon ay naghahanap para sa bagong henerasyon. Para mamono at ang mga kabataan ay puno ng potensyal. Ngunit ang mga matatanda ay wala dahil kahit anuman. Ang sitwasyon nilang kaharipan ay kaya nilang lumakas. Kaya ang grupo ay nagre-recruit ng mga kabataan na may potensyal at para alagaan ito at paramihin kaya dapat mamulaklak Karen ng katulad ng Flower Dragon si Park Jong-chan naman ay nagsalita na yun lang ang lahat na nalalaman niya tungkol sa Heavenly Dragon dahil isa lamang siyang isang maliit na miyembro nito kaya palayain mo na ako nagulat naman ito nang lumapit si Cha Ju-young at sa isip niya kung ganun pala yun ang rason. Kung bakit ang tinatawag kong ama ay sinanay ako na. Para bang mamamatay na ako mula bata pa ako para lang mamulaklak o lumakas ng mas mabilis kahit kanino man. Tinawag naman ni Gu namin si Cho Ju-young at nagsalita. Si Park Jong-chan ngunit bakit mo tinatanong ang impormasyon? Tungkol sa Heavenly Dragon hindi kaya gusto mong sumali? Sa Heavenly Dragon nang marinig ito ni Cho Ju-young tila ba nagpaintang ang kanyang mga tenga at sabi pa ni Park Jong-chan kaya gusto mo maging parte ng Heavenly Dragon kung gusto mo irerekomende kita dahil dito ay makikita nating nagalit na si Cho Ju-young at bigla nitong hinawakan si Park Jong-chan sa leeg at tinanong naman ni Park Jong-chan kung bakit niya ito ginagawa. Sa kanya dahil sinabi niya na ang lahat sa kanya at sabi ni Cho Ju-young na isara ang bunganga niya at naghanda. Ito para suntukan si Park Jong-chan at sabi ni Cho Ju-young na susuntukan niya siya dahil naiirita siya sa kanya. At tumama na nga ang suntok ni Cho Ju-young at sa gusali. Kung saan naglilinis ang mga bilanggo ay sabi ng gwardya. Natatapusin na nila ang kanilang paglilinis at makikita natin si Cho Ju-young at hinahanap nito ang panlinis. At bigla naman dumating si Gu namin at tinawag nitong Mr. Cho Ju-young ang ating bida habang inaabot nito. Ang hinahanap ni Cho Ju-young at tinanong naman ni Cho Ju-young kung ano ang ginagawa ni Gu namin bigla. Naman nagpasalamat si Gu namin at tinanong naman ni Cho Ju-young kung para saan sabi naman ni Gu namin. Dahil pinatay niya ang baliw na si Park Jong-chan kaya makakatulog na siya ng komportable mamayang gabi sabi naman ni Cho Ju-young hindi niya naman pintay si Park Jong-chan at sabi ni Cho Ju-young diba sinabi mo sakin na tinurture kanila gamit ang disinfectant sa dati mong selda diba dapat patay na ang taong pinainom nito ngunit buhay ka sabi naman ni Gu namin yun ba? Bumula pa doon ang bibig ko dahil pinalitan ko ng mabyu lang. Sabon ang disinfectant kung magiging totoo lang ako. Ay gusto kong makaalis sa lugar na yun kaya inayos ko. Ang mga bagay na yun para lang malaipat ako kaya nakakapag. Chill ako kahit anong oras ko man gustuhin ng marinig. Naman ito ni Cho Ju-young ay nabigla siya at hindi makapagsalita at sinabi ni Cho Ju-young na hindi niya na kailangan magpasalamat sa kanya dahil nahanap niya naman ang tao na may tato ng dragon sabi naman ni Gu namin yun ba narinig ko ang may tato ng dragon? Na yan ay nakakatakot na grupo at narinig ko na tinatawag.
silang Heavenly Dragon at bakit mo pala hinahanap sila. At sinabi naman ni Cho Ju-young na para bugbugin sila. Hanggang mamatay at sabi naman ni Gu namin mukhang hindi. Naman ikaw yan sabi pa ni Cho Ju-young na hanap na natin ang dalawang ngunit nasaan naman kaya ang iba pa. Sabi naman ni Gu namin napaka-daming tao sa juvenile prison na may tato at sabi ni Cho Ju-young ngayon na ang lahat ng may tato ng dragon ay leader ng bawat Zelda kaya kailangan kong tignan lahat ang mga leader ng Zelda at sabi naman ni Gu namin na sigurado siya na hindi yun gagawin ni Cho Ju-young dahil sa susunod na linggo ay magaganap ang pagpupulong ng lahat ng leader ng bawat Zelda dahil yun ang araw kung saan magkikita silang lahat sa komite. Tinanong naman ni Cho Ju-young kung ano ang komite at ipinaliwanag naman ni Gu namin ang tungkol sa komite kung saan nag-uusap sila na tila ba magkakaibigan at nagtatawanan ngunit ang pinag-uusapan nila ay mga ilegal na transaksyon. At habang pinapaliwanag ito ni Gu namin ay sobrang lapit niya na kay Cho Ju-young kaya pinalayo ni Cho Ju-young kanyang mukha. Sabi pa ni Cho Ju-young kung ganon maganda ito dahil ang ibig sabihin nito ay pupunta ang lahat ng leader ng bawat Zelda sabi naman ni Gu namin ngunit kailangan mong mag-ingat sabi naman ni Cho Ju-young para saan sabi naman ni Gu namin hindi mo naman at nakakalimutan na nasa juvenile prison tayo kung saan tinipon ang lahat ng pinaka-mapanganib na kriminal sa bansa natin kaya wag ka gagawa ng galaw para makipaglaban sa kanila at sa komite naman kung saan nagaganap ang pagpupulong kung saan madaming mga bilanggo at bigla naman may nagsalita ang may puting buhok na sila Park Jong-chan ay wala na nagsalita naman. Ang lalaki na narinig niya ang pangalang ng nakatalo sa kanila ay Cho Ju-young at makikita rin natin ang lalaki na may tato ng dragon sa leeg at may nagtanong sa kanya kung interesado ba siya kay Cho Ju-young at sinagot niya naman ito na hindi at may nagsalita pang isang lalaki na kailangan na nilang talunin si Cho Ju-young at ilagay ito kung saan lang dapat ito lumugar. Tinawag naman ito ng malaking lalaki Hang Tae dahil ang kanilang boss ay gusto ng kapayapaan. Bigla naman bumukas ang pinto at nagsalita ang pumasok sa pinto. Napakadali nilang hanapin at kinuha nito ang pala makikita natin si Cho Ju-young at binali niya ang pala. Bigla naman tumakbo si Cho Ju-young papunta sa lalaking may tato ng dragon sa leeg at sabi ni Cho Ju-young na pipigilan niya na silang dumami pa. Sinasabi niya ito habang nakatutok ang kahoy na binali niya sa pala